May isang tanong na matagal nang bumabagabag sa isip ng tao. Mga bata nagtatanong nito, mga scientist nagtatanong nito, mga philosopher nagtatanong nito. At baka ikaw mismo, minsan, naitanong mo na rin ito. Saan nga ba talaga nanggaling ang Diyos? At sa unang tingin, parang simpleng tanong lang. Pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti, ito pala ang isa sa pinakamalalim na tanong sa buong mundo. Kasi lahat ng nakikita natin ay may simula. May simula ang buhay natin, may simula ang mundo, may simula ang mga bansa, may simula ang mga bituin, may simula ang lahat ng bagay na alam natin. Kaya natural lang na itanong natin, kung lahat ay may simula, saan nagsimula ang Diyos? Pero dito natin kailangan maunawaan ang isang bagay. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, hindi siya katulad ng nilikha, hindi siya bahagi ng creation. Tayo ay nabubuhay sa loob ng oras. May kahapon tayo, may ngayon, at may bukas. Pero ang Diyos ay hindi nabubuhay sa loob ng oras. Siya ang gumawa ng oras. Bago pa magkaroon ng unang segundo, naroon na siya. Bago pa magkaroon ng unang araw, naroon na siya. Bago pa magkaroon ng unang bituin, naroon na siya. Kaya kapag tinatanong natin saan nanggaling ang Diyos, para bang inaakala natin na may panahon na wala siya. Pero ayon sa Biblia, wala kailanman panahon na wala ang Diyos. Psalms chapter 90 verse 2, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Hindi sinabing naging Diyos siya. Hindi sinabing nagsimula siyang umiral. Hindi sinabing may lumikha sa kanya. Ang sabi, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. At dito nagsisimulang sumakit ang ulo ng tao dahil limitado ang ating isip. Sanay tayo sa mga bagay na may simula. Sanay tayo sa mga bagay na may katapusan. Pero ang Diyos, walang simula, walang katapusan, at walang pinagmulan. Siya ang pinagmulan ng lahat. At habang sinusubukan ng tao na alamin kung saan nanggaling ang Diyos naman ay matagal nang nakatingin sa tao. Habang hinahanap natin kung saan siya nagsimula, kilala niya na tayo. Alam niya ang pangalan mo, alam niya ang iniisip mo, at alam niya ang mga laban na hindi alam ng ibang tao. At isipin mo to, ang Diyos na walang simula, hindi lang alam na umiral ka, kundi mahal ka niya. Napakalalim noon. Kasi minsan, pakiramdam natin maliit tayo. Pakiramdam natin hindi tayo mahalaga. Pakiramdam natin isa lang tayong tao sa bilyong-bilyong tao sa mundo. Pero para sa Diyos, hindi ka numero, hindi ka aksidente, at hindi ka pagkakamali. Kilala ka niya, at bago pa man likhain ang mundo, alam na niya na darating ka. Bago pa man magkaroon ng mga bundok, alam na niya ang pangalan mo. Bago pa man magkaroon ng karagatan, alam na niya ang bawat luha na iiyak mo. At dito mas lalong lumalalim ang tanong, hindi na saan nanggaling ang Diyos, kundi bakit ang Diyos na walang hanggan ay may pakialam sa akin? Bakit ang Diyos na hindi nangangailangan ng kahit sino ay iniisip ang tao? Bakit ang Diyos na walang simula at katapusan ay nagmamahal sa mga makasalanan? At ang sagot ay makikita natin sa buhay na Jesus. Dahil ang Diyos na walang hanggan ay pumasok sa kasaysayan. Ang Diyos na hindi kayang sukatin ay naging tao. Ang Diyos na hindi kayang maabot ng tao, siya mismo ang lumapit sa tao. Hindi para lang sagutin ang ating mga tanong, kundi para iligtas tayo. At minsan, masyado tayong abala sa pagtatanong kung saan nanggaling ang Diyos. At nakakalimutan natin ang mas mahalagang tanong, saan ako papupunta kapag natapos ang buhay ko? Dahil darating ang araw, hindi na magiging mahalaga kung gaano karaming sagot ang alam natin. Ang magiging mahalaga ay kung nakilala natin ang Diyos, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kaya kung tatanungin mo ko ngayon, saan nanggagaling ang Diyos? Ang sagot ko ay, hindi nanggaling ang Diyos kahit saan. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang simula at wakas. Siya ang walang hanggan, at siya ang dakilang ako nga. At ang nakakatindig balahibo, habang sinusubukan ng tao sa loob ng libo-libong taon na hanapin kung saan nanggaling ang Diyos naman ay patuloy na tumatawag sa tao at nagsasabing, anak, hindi mo kailangang alamin kung saan ako nanggaling para maligtas ka. Kailangan mo lang akong makilala. At baka ngayong araw, hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito, dahil ang pinakamahalagang katotohanan ay hindi kung saan nanggaling ang Diyos, kundi ang katotohanan ang Diyos na walang hanggan ay naghahanap pa rin sa'yo hanggang ngayon.